Guys, may niligtas nga pala kami na isang napakalaking ibon. Hi, ako nga pala si Renzi Boy. Isang simpleng mamamayan dito sa bayan ng Quezon. Kaya tara, samahan niyo ako sa kaganapan ko ngayong araw. Bali kaninang umaga guys, mga bandang alas 8. Maraming dumaan dito sa bahay at may nakita daw silang isang ibon. Kaya pagkasabi pa lang sa akin ay pinuntahan ko na agad. Malapit lang naman to sa pinakambahay namin at bandang unahan lang. Nung unang punta ko guys, wala akong dalang itak kaya bumalik muna ako sa bahay. Tapos tinawag ko na rin si Otoy para meron tayong katulong. Mahirap kasi yung pwesto niya at nasa itaas ng puno. Wala talaga akong ka-idea kung anong nangyari dito. Palagi naman akong dumadaan dito, yun nga lang ay hindi ko napapansin. At ang sabi ni Otoy, meron daw tong tali sa paa at saka kahoy. Di nga agad ito mapapansin kasi nasa pinakandulo siya tapos tabo ng mga kahoy. Kawawa nga kasi nakabitin lang siya. Base sa nakikita ko guys ay pumulupot yung tali. Tapos sa dulo ng tali ay merong kahoy kaya hindi siya nakaalis. At hindi natin alam kung gano'n na siya katagal dito. Pero isa lang ang sinisiguro ko na nahuli to sa bitag. At bukod pa doon ay kinukuyog na siya ng mga ligha. Kaya kahit medyo mahirap ay inakyat ko na to. Sobrang naaawa kasi ako sa sitwasyon niya ngayon. Kahit nga pagkakyat ko pa lang ay dami ng ligang sumasalubong sa akin. Kaya ang sabi ko kay Otoy, iabot na agad yung itak. Pasensya na sa may-ari ng puno na to pero wala kaming ibang choice kundi putulin. Di kasi pwedeng puntahan yung pwesto niya kasi maliliit yung sanga. At sana nga lang ay wag silang magalit kasi kukunti lang naman yung nabawa sa puno. Pinakandulo lang talaga para makuha itong ibon. Wala kasing ibang maglalakas loob neto kundi tayo. Tsaka kawawa din naman siya kung babaliwalain lang. Kaya pagkababa ko ng puno ay pinuntahan ko na agad siya. Kahit nga guys naputol na natin ay hindi pa rin siya makaalis. At ang ginawa ko, initak ko na lang yung tali para matanggal. Mukhang ilang araw na nga siya dito guys kasi panghinang-panghinana. Di nga talaga siya makakalis kasi yung nakatali sa kanya yung maliit na lubid. Sa tingin nyo guys, anong klaseng ibon to kasi napakalaki. Sa paa ko na nga lang siya hinawakan kasi nakakatakot. Madalas ako nakakita ng ganitong klase ng ibon guys sa mga tubigan. At ang pinakamalaking tanong doon ay bakit siya napadpad dito. Halos mabulag na nga yung mata niya sa sobrang daming kagat ng ligha. Kaya pagkakuha ko pa lang sa kanya yun agad ang una kong tinanggal. Kung titingnan natin guys parang may pagkakahawig to sa taga. Pareha silang matangkad tsaka mahaba rin yung tuka. Ang pinagkaiba lang talaga yung balahibo nila kasi kulay brown to. Medyo may pagka-agresibo din siya dahil nanunuka. Pero binaliwala ko na ang mahalaga ay matanggal natin yung mga nakakagat sa kanya. Sobrang dami kasi at tigkabilang mata. Kapag hindi natin to tinanggal ay paniguradong mabubulag to. Buti na lang din ay may nakakita sa kanya. Dahil kung wala ay dito na sa itaas ng puno magwawakas yung buhay niya. At magpasalamat pa rin tayo dahil sinabi sa atin. Kaya kahit papano ay nagkaroon ng tsansa na mabuhay pa to. Medyo may pagkadelikado lang tong ibon na to kasi nanunuka talaga. At nung matanggal ko na yung mga ligha sa kanya ay may napansin pa ako sa dulo ng paa niya. At dahil matagal na rin siya nakasabit sa taas ng puno ay bumuo na rin yung tali. Kaya kung makikita nyo ay nagsugat na talaga. At sobrang sakit neto guys para sa kanya. Ang buong akala ko nung una yung paa niya lang yung may diferensya. Kaso nga lang nung matagal ko na siyang hinahawakan nakita ko yung hita niya na bali na rin pala. Siguro nga dahil gusto niya makalis ay nagpumiglas to ng todo. At kung papakawalan natin to ngayon ay manghihina lang to kasi hindi makakahanap ng pagkain. Kaya kahit wala tayong idea kung anong klase ng ibon to ay wala tayong ibang choice kundi dalhin sa bahay. Susubukan natin siyang palakasin tapos saka natin papakawalan. May mga bakante pa naman ditong kulungan na pwedeng paglagyan sa kanya. At sigurado ako na gutom na rin to. Yun nga lang ay hindi natin alam kung anong kinakain niya. Pagkalapag ko nga sa kanya sa kulungan ay hindi pa rin siya nagpapakagalaw-galaw. At yung pinakang kulay ng mata niya ay nagiba na rin. Siguro nga ay nasobrahan to sa kagat na mga ligha. Sobrang nakakaawa nga siyang tingnan at sana nga lang ay makarecover pa. Pero gagawin ko lahat na makakaya natin. Kahit nga guys binigyan ko na siya ng pagkain tsaka tubig ay hindi pa rin siya kumikibo. Mukhang grabe nga talaga yung nangyari sa kanya. Dahil kung nasa maayos to panigurado nagpupumiglas yan sa loob ng kulungan. Kahit di natin lagyan ng sarado yung pintuan ay hindi rin to tatakas. Parang wala talagang lakas yung mga binti niya. Di gaya netong isang alaga natin na napakasigla. Basta maghintay na lang tayo kung ano yung susunod na mangyayari. Ang importante dito ay naisalba natin siya. Pero once naman na kumain to ay mabubuhay na yan. Sa ngayon ay obserbahan na lang muna natin siya. Tuping doon sa akin!